Ano na naman po ito? Lindol or ito po'y aftershock nung malakas na lindol 7.4 na yumanig po dyan sa Hinatuan, Surigao del Sur? Ano po itong nangyari kagabi? No, December 4 po ito nangyari, 3:49 a.m. Aha. 6.8, magkaiba po siya. Although nasa Philippine Trench pa rin yung source, Aha. but this is a totally different earthquake. Kailan po ito nangyari, sir? December 4, 3:49 a.m. kahapon. Kahapon nga ito. Opo. So, ito'y doon pa rin sa Philippine Trench? Tama ba? Yeah, tama po sir, sa Philippine Trench pa rin yung source lindol natin. Pero this is 67 kilometers away from the epicenter of the magnitude 7.4. Ang likod po ng trench na yan, sir. Ha? Ano ba ang characteristic ng Philippine Trench? Well, katulad ng mga trenches po natin iba pa, active po siya. So, from time to time, nagkakaroon ng lindol. Ang nangyari po kasi dito, Opo. yung Philippine Sea Plate gumigit-git dito sa papailalim sa Pilipinas Aha. along the trench. So, nagkakaroon po ng friction dyan. So, once the friction is overcome, nare-release yan as an earthquake. Okay, so hanggang saan po naramdaman itong lindol? Kaninang madaling araw? Hindi, kahapon po sir ng madaling araw. Kahapon? It was 12 Opo, kahapon? Yes, that's right. Opo, sorry po, kahapon? Yes, it was called at kahapon po, Opo, December 4, opo. 3:49 a.m. It was felt at intensity 5 sa may Caguan, Surigao del Sur. Mhm. Intensity 4 naman sa may Tarragona, Davao Oriental, Davao. sa may Tandag City, intensity 4 din, and intensity 3 sa City, sa Cagayan de Oro, and sa Mati City. Opo. Disastrous ho ba itong 6.8? Tama ho ba na lindol? Nagpalabas kami ng tsunami Nako. warning pero tsunami advisory pero ang sinabi lang po namin is walang tsunami wave. Okay, so yan po'y magdudulot din ng mga aftershocks. Madadagdagan ba yung mga aftershocks na sinasabi nyo po, magtutuloy-tuloy yan ng ilang pang mga linggo doon po sa Hinatuan na lindol? Yes, tama po kayo. May na-record na po kami as of 8 a.m. kanina na dito lang sa lindol na to sa 6.8 earthquake, may 549 aftershocks na tayo. Ako. Yung magnitude nagre-range from 1.4 to 5.7. 5.5. 5.7. 5.7, yung pinakamalakas. Yung sa 7.4 naman na earthquake, yung aftershocks natin, umabot na ng 2,541. Okay. So, dito muna tayo sa may ito yung pinakabago lindol po kahapon na madaling araw. Asahan din natin na mga aftershocks din yan? Yes, we would expect a moderate aftershock. Moderate. Kasi nga po, mayroon tayong 6.8, so we would expect around 5.8. Around that magnitude aftershock. So far, ang 5.7 pa lang yung natin na naitala. Okay, so itatanong ko na lang din po ito, Direktor, may mga trenches pa tayong binabantayan? Ang pangamba ng ilan, baka gumalaw din yan. Well, lahat naman po ng mga trenches natin may monitoring instruments po tayo like East Luzon Trap, Trend, Negros Trend, Sulu Trend, and Cotabato Trend. Okay, sige. So, again, itong Manila Trend, paminsan kapag makapagyanig tayo ng lindol dito sa Manila, Okay. po yan sa Manila Trend. So, ang payo na lang natin sa ating mga kababayan na huwag pong matakot, huwag magpanik, bagkos ay sumunod sa protocol. Opo, Direktor, advice na lang ninyo sa ating mga kababayan nakikinig at nanonood ngayon na maya't maya ay nililindol ng Pilipinas. Go ahead po. Yes, tama po kayo. Sumunod sa protocol, sa mga pinapractice natin. Pag nasa dagat po tayo, and nakita natin na nag-receive na yung dagat, kapag may malakas na lindol, evacuate ka agad tayo, move to higher place. Baka po magkaroon ng tsunami. Kumusta na po diyan sa inyong lugar, sa Hinatuan, Mayor? So far sa ngayon po, medyo nakakaranas pa rin po kami ng mga malalakas na mga aftershocks. Kaya ngayon patuloy na rin ang monitoring natin sa mga
kababayan po natin kasi lahat po kami dito ay apektado po ng naganap na 7.4 magnitude na lindol po nung Sabado. Malakas December 2. malalakas ba yung mga aftershocks dyan, sir? Yes po, minsan-minsan kung may mga 5.5, may 6.6 yung kaya kasi yung parang kambal pala tong yung belt po kasi yung kambal namin na belt is yung nasa Kagwait po. Kagwait. Kaya parang nagpapalitan lang kami ng ng lindol pero dito sa amin marami pa rin talagang may mga aftershocks pa rin kaming nararamdaman kaya yung iba po na nagpaiwan muna sa mga open space na mga evacuation center. Nagtayo po kami ng mga temporary shelter po na tent kasi hindi namin magamit fully yung mga evacuation center namin na may mga roof po baka kasi magkalindol na naman. Opo, yung mga evacuation centers natin, may mga danyos na ba? May mga damages nang naitala? Yes po, mayroong mga danyos na mga natin, mga government facilities at saka mga bahay po na record po namin dito sa amin. Yung initial na mga bahay, partially damaged namin na mga bahay is 100 yung bahay is 145 yung totally at saka 882 po yung partially damaged po. Estimated cost of 103,500,000 po. At saka yung sa mga government facilities po namin ay nagkakalaga po ng 13.9 or around of 14 billion pa po yung initial assessment po namin. May mga naitalabang nasugatan, Mayor? Sa awa po ng Diyos, yun ang namin po. kasi nung talaga nung 7.4 akala namin magiging ground zero yung munisipyo ng Hinatuan sa lakas po ng bagyo ng lindol pero sa awa po ng Diyos wala pong casualty. Kung meron mang na-injury parang mga mga gas-gas lang kasi yung iba parang nabigla, nagtatakbuhan pero walang injury na mga major po, mga gas-gas lang at saka yung mga inattend po ng mga medical team natin is yung mga parang mostly po sa emotions po, hinihingal, nagkaroon ng high blood pero at least okay naman po, wala pong casualty during sa lindol po. Nagdeklara na ng state of calamity dyan. Gaano ba katindi talaga ang epekto ng lindol? So far po, yun ang namin, nagdeklara na lang po kami ng state of calamity just in case po na may kailangan talaga kasi yung mga food packs, yung emergency, inassure na po kami ni Secretary Rex Gatchalian kasi pumunta siya kahapon sa Tandag City together with our governor. Then lahat ng mayors nag-report po at lalo na ang munisipyo ng Hinatuan. Kaya agad-agad pinadalahan po kami ng mga relief packs para i-distribute na namin kasi kami dito sa munisipyo ng Hinatuan, coastal municipality kami. So yung mga tao namin dito is ang pangkabuhayan ay nasa dagat po. Medyo naapektado sila kasi yun nga walang instruction na mag-evacuate pero sila na mismo nag-evacuate kasi yun nga may mga aftershocks pa rin. Pero yun nga ang ko dito, problema na namin dito is paminsan-minsan dahil nung dalawang gabi po, hindi namin magamit yung evacuation center na may mga bubong kaya sa labas kami. Pero nagkaroon na po ng lagnat, sipon, pero ina-address na po ng Municipal Health Office po natin. Sa pagtama po ng magnitude 7.4 na lindol dyan sa Hinatuan, makikita na rin kung saan talaga yung trench line ng quake. May plano ba kayo, Mayor? Opo, para maiwasan o iwasan ng tirhan o tayuan yan ng mga residente, yung mga lugar na yan kung saan nandyan yung trench line ng lindol? So far po kasi yung sa mga bahay na totally or partially damaged, Opo. yun po yung mga bahay na parang sa dalampasigan po nakatayo, mga light materials yung gamit, yung pundasyon nila, mga putik, kaya baka magkaroon kami ng siguro we will have a way to declare those na no build zones, kaya i-relocate nila lang namin, bibili kami ng lupa na medyo yun nga hindi tinamaan ng earthquake fault pero dito naman sa amin kadalasan talaga yung na-destroyed na mga bahay is nasa coastline po. Coastal area. Coastal area po. Yung sa naman, yung sa mga uplands,
yun nga lang, hindi rin sumusunod sa ano, yung mga sila-sila lang ng gumawa, hindi nagkonsulta ng mga expert kasi yun nga, wala ng pera. Tumatayo lang, parang panday lang yung nagkuhan. Kaya nung ano talaga, maninipis yung mga bakal or kabilya na ginamit. Kaya nung nagkaroon ng malakas na lindol, sila yung unang naapektuhan. Opo, okay. Ano pa po ang mga plano at gagawin pa natin upang sa ganun ay matulungan ang ating mga kababayan po dyan while tuloy-tuloy naman yata ang buhos ng tulong at suporta ng national agencies? Yes Mayor? po, sa ngayon po ay patuloy po ang distribution namin ng goods pero yun nga Sir Aljo, yung may ibang ano pa rin kami, may ibang barangay pa rin kami na wala pa rin ilaw. Okay. Yung tubig namin, meron naman kaming tubig pero ina-advisean po namin ang mga hinatuanos na kung iinom sila, pakuluan muna kasi may mga linya po na nagkaroon ng leaking kaya nire-repair po ng water district natin. So at saka ngayon po, nasa ano na kami, nagmi-meeting kami kanina at saka napagdesisyonan ng LGU na magkaroon na po ng psychosocial assessment po kasi yung mga bata nagkaroon ng trauma. So parang debriefing para at least man lang kasi yung iba ayaw na nilang umuwi muna sa bahay nila kasi natatakot. Pero ang problema lang namin kung andun sila sa ano namin sa makeshift tent mga tarpaulin or mga trapal yung ginagamit namin lalo na ngayon medyo alas 12 or alas 10:30 na mainit na so mahirap na rin baka magkasakit sila kulang yung CR na gagamitin kasi hindi kami nakapag prepare hindi kagaya ng bagyo na may lead time na 4 na araw 1 week ito talagang start kami from zero at saka kailangan naghahabol kami sa mga pangangailangan ng tao pero rest assured na sa tulong po ng national government, lalo na ng region, ng province at saka ng munisipyo at saka ng barangay, kami po ay magtulong-tulungan para at least man lang maibsan at saka makita ng mga taong bayan na andito ang gobyerno umalalay po sa kanila. Apo, kagandahan po dyan, wala pong namatay, Mayor, no? Apo. Yes po, Okay. yun talaga ang pinaka Blessing. sabihin natin I think miracle siguro sa amin yun kasi yun nga akala talaga namin ground zero na pero walang namatay sa lakas ng lindol sabi nga ng yung narinig ko kanina yung sa pillbox na yung shaking talaga yun nga pag 7.4 mga 15 seconds yun lumabas agad kami ng bahay doon namin nakita na nag-recede ang tubig sa dagat kaya in 10 minutes nasa ano na kami mostly 80% nasa ano na higher ground then nung nag-announce ang PVOX ang naiwan na lang yung na lang mga husband or mga lalaki nagbabantay sa kanilang bahay para din sa mga mapagsamantala ng mga kasi hindi talaga natin maiwasan na meron pa rin sa gitna ng sakuna meron pa rin taong talagang Sasamantala. gagawa ng mas yes po at saka ngayon yun ang ano ko talaga dito panawagan ko sabi mo nga kanina na kailangan lang kalmado tayo kasi dito ang nilalabanan din namin yung misinformation. Tama. Kasi mabibigla na lang kami na bakit na naman nagsasabalikan sa evacuation center kasi may tsunami na nga daw. Yun nga ang sabi ni Kong, continuous na malakas na lindol. Tapos titingnan yung dagat. Pero dito naman kung mga aftershocks, medyo hindi na parang there's less possibility na wala nang tsunami kaya sabi ko nga dito sa team namin kailangan namin kausapin yung mga evacuees kausapin namin na pwede na silang bumalik at saka kung titingnan lang nila kung sa tingin nila na delikado open naman ang mga relocation sites natin pero sa ngayon na at least makapagbalik na sila makapagsimula yung dati nila kahit na medyo pa lang takot pa rin sa mga aftershock at least man lang medyo ganun talaga ang sabi ng Pag-asa, abutin pa ng 1 buwan ang mga aftershocks dito sa amin.